Good morning mga ka-OFW, mga kauragong ko dyan. Kumusta kayong lahat? Ngayon po ay araw ng Biyernes dito sa Saudi Arabia, 8:30 ng umaga. May pag-uusapan tayo mga ka-OFW doon sa mga mahiling magpabagahe. Ano po ang pagkakaiba ng air cargo sa sea cargo? Ayan, unahin po natin ang air cargo. Doon sa mga kababayan natin na gustong magpa-air cargo at gustong makarating agad sa kanilang mga loved ones sa Pilipinas, sa family nila, ang kanilang mga bagahe, of course po, mas maganda mag-avail kayo ng air cargo. Ngayon, ito po ang air cargo. Sa air cargo po, per kilo po ang ating labanan dyan. Ang minimum kilo sa Luzon ay 25 kilos. Sa Visayas at Mindanao naman ay minimum 30 kilos. Yan. Ngayon, may presyo po yan sa Luzon, kung magkano sa Luzon. At meron po tayong airway bill na 25. At outside Metro Manila po sa Luzon ay meron tayong babayaran na 1 real per kilometer. Yan. Kung gusto nyo ng door to door, magbabayad po kayo ng 1 real per kilometer. Halimbawa, nasa Dasmariñas, Cavite kayo. Yung kung ilang kilo, halimbawa 25 kilos, plus 25 airway bill, plus 36 real. Dahil 36 kilometers po yung Dasmariñas, Cavite. Okay? So, yun po ang ating air cargo. Medyo mabilis nga po siya. At talagang lalo sa panahon ngayon, wala nang cancellation yung mga flights na pinagsasakyan ng cargo, kaya talagang mabilis na po ang air cargo ngayon. Ngayon, sa additional ko na lang po sa kaalaman ng ang mga mahilig magpa-air cargo, ang air cargo po from Saudi to Philippines ay by air, siyempre, di ba? Pero pagdating po sa Pilipinas, para sa kaalaman ng ating mga nagpapa-air cargo, baka iniisip ninyo pagdating sa Pilipinas ay air cargo ulit yan, papuntang Visayas, Mindanao. Hindi po. Okay? So, pagdating sa Pilipinas ng air cargo ninyo, land trip na po yan, papunta ng Visayas at Mindanao. Okay? Kaya, para malaman din po ninyo na ganun ang sistema ng air cargo. Ayan, okay? So, punta naman tayo ng sea cargo. Sa sea cargo naman po, siyempre, mura siya. Ang per kilo po, ang minimum po ng per kilo, kung may per kilo kayo sa sea cargo, ay 30 kilos. Yan. Tapos, meron po tayong mga promos. Yun ang maganda sa sea cargo. Maraming promo. Ang promo po ng sea cargo, depende po sa klase ng box na hawak mo, sa sizes. Meron po tayong small, medium, large, extra large, at jumbo. Yan. Yan tinatawag ng mga boxes natin sa sea cargo. Yun po ay babayaran ninyo per box lang. Kahit saan kayo sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, per box lang. May mga nakalagay na pong fixed price dyan. At walang limit po ang timbang. Hindi na po kayo magbabayad ng bill of lading na 50 real. Wala na po yun. Basta kung magkano yung babayaran nyo sa isang box, kung saan kayo sa Pilipinas, yun lang po ang inyong babayaran. Kaya lang, siyempre, mura siya. Medyo matagal nga lang po. Ang maabot tayo ngayon ng 2 to 3 months. Ang sea cargo, basta walang aberya. Minsan po, pag may aberya, siyempre, hindi naman hawak yung ng mga barko. Umaabot siya ng 2 to 3 months. Minsan sumasobra pa ng 3 buwan. Ayan po ang kalakaran ng sea cargo. Medyo matagal nga lang. Pero talaga po namang pamurahan na ngayon. Mga mura na talaga yung yung pa-sea cargo dahil sa mga nauso na promo boxes. Walang limit ng kilo, walang bill of lading, walang kilometer. Ayan, okay? So, yung po ang pagkakaiba ng air cargo at ng sea cargo. Okay. Sa cargo rin po nagtatrabaho, kaya in-inform ko sa inyo yung mga bagay na ito. Kung gusto niyo magpabagahe, sa Sky Express Cargo po ako. Kahit saan kayo dito kung sulok ng Saudi Arabia, kaya po namin kayong i-accommodate. Tawag lang po or WhatsApp sa aking number 055 6 444 81
3. Ayan. Robert po ang pangalan ko. Pwede kayo mag-WhatsApp sa akin dyan. Andito po ako sa Jubil. Ngayon, kung sakaling mag-WhatsApp kayo sa akin kung saan lugar kayo, pwede kayong bigyan ng mga kasamahan ko nung kapwa ko driver, salesman driver dito sa aking kumpanya, Sky Express Cargo. Yan. So, yun lang ang ating pag-usapan ngayon, mga kababayan ko. Gusto ko lang ipabatid sa inyo yung pagkakaiba ng air cargo at sea cargo. Sa air cargo po, marami pong bawal doon. Kung gusto niyo pong mapanood yung bawal, panoorin nyo lang po yung last month kong video. Sinabi ko lahat doon ang mga bawal sa air cargo na hindi nyo po dapat isama pag magpa-air cargo kayo. Okay, so magandang hapon at magandang umaga saan man kayong sulok ng mundo. At ingat-ingat tayong lahat mga OFW. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Please support po ng aking channel, Uragon Vlog OFW. Bye-bye.